I am blessed that he came here to be an inspiration to all of us. He welcomed not only is the second son of the brood of five, no? Brother Jesse Cardinal Helen. He is one of the ever visible bata sa simbahan. Okay, of course, ang isa, visible, isa, sa Amerika. Pero is one of the most visible. Ang most visible, of course, si Aras Inday Joyan. Malabot nga makita sa interview mo sa gano'n we welcome him with Father Jing Eligel. How is that? May hapong gift sa inyo na tanan. Sa again, di ba, ang ginambalan ito, Bisaya. Mga bayan ito, mga istorya, subong. Nagdawan. Mayo din, no, kay sa Bacolod, sige ka po balik-balik mo, pila na katuloy ganyan pa. Kahit 7 mong gapo katuloy ka balik-balik ka rin. Ako lang dito nakakuha ng tatag inside, subok sa congregation ng Bacolod. Nakapagpilihan. Kaya subok lang ko may guts. Mag-guts nga hindi mag-balibat yung tatay. Ubod lang man bali parang ang birthday boy mo. Let's have a prayer. Let's bow our heads in prayer. Thank you and have a wonderful we have a wonderful afternoon, Lord, that we could worship you and we could fellowship with our brothers and sisters here in Bacolod City, Lord. And I am glad, Lord, that I'm seeing them now, Lord, happy and celebrating their Christmas party, Lord. Thank you for giving them the love that they need, Lord, to continue to follow you and to praise you always, Lord. As I'm going to give you a message, Lord, we just pray that you will continue to enlighten our minds and our hearts, Lord, that we will always be serving you until our last breath, Lord. Thank you for everything, in Jesus' name, amen. Your Christmas party was found in Hebrews chapter 11, verse 14. Then it says, Hebrews chapter 11, 14, it says, God had planned something better for us, so that only together with us will they be made perfect. Mapugod na topic. May monitor nila. I think nila yung pangkulog. So, kung pagkabalata ang plans of God, ang better plans of God for us, ang damo din ang mga plans sa Ginoo. Pero tatlo lang din ang ako na feeling na pinaka-importante na ako niya pagka-hapal kami na hapon. Kaya kung mo yung bala subong, sus malaktan ka pinakasimana siguro sa pagkuhan. Kaya tatlo ang importante ng sa ato na kabuhi na sa din kita madasip sa atong serbisyo, sa atong pamagudulay sa atong mga buhay ng Ginoo. The number one is a better plan of God for us has to be revealed through His church. It is found in Ephesians chapter 3, verse 9 to 11. It says, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities and heavenly realms, according to His eternal purpose that He
accomplished in Christ Jesus our Lord. No? So, sa ibang na translation, it's a secret na sa Ginoo sa unang mabubutan sa church. Then, dito niya i-reveal iya nga yung mga plano para sa mga Kristuano. Pag damo nagpatukod sa mga yun sa mga churches, may Seventh Day, may Saksing Jehovah, may Baptist, may Evangelical, damo. Pag damo, tanan nila sila nga nagka-claim na they are the true church. Tutuod din sila ng church. Why isa sila kasi nga fake nga. Hindi na totoo na yung fake nga. Why tanan din sila na they are the true church. Kung ipanagaling ng mga leaders, natukod sila kaya may personal silang interest, may personal silang na agenda, no? Kung ano man ilang agenda, well, karapos sila no? Pero one thing that we can make sure this afternoon is found in Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Kaya saying here, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Hindi tanan niya churches gali na tuod. Isa lagi ang tuod gali. Ato lang ang gina-acknowledge ni Jesus Christ. Gina-acknowledge sa Ginoo. Nasa diin, after sa atong sa ilang nasikat kami, siya magkasili sa atong I know you. Kikilala ko sa imo, ikaw akong anak, ikaw akong son, ikaw akong anak na babae. Sunod rin sa amin ng nalihan sa ito. Isa lang yan. May iba galing na why sa kilala. Bis ka mag-perform pa na sila miracles, mag-drive out demons pa na sila, pa na sila, ginausa pa na nila ang nasa Ginoo na Jesus Christ para mag-drive out sa demons. For later gali, sa ulihi, no? Hindi ka kilala Ginoo sa ila. Sini sa Ginoo, I never knew you. Keep away from me, evildoers. The saddest thing pagida, kaya mo ilang mga leaders, may mga followers, may mga members, no? Punta mo, pag ilala mga members, hindi follow sila. The saddest thing, kasi sila pati mga members, mga followers, hindi masalimang Ginoo sila. I never knew you. I don't acknowledge you as my son. Okay? Grabe lang pangabudlay ka sa pagservisyo sa Ginoo. Sa pagsimba, taga-Domingo simba, taga-Wednesday, prayer meeting. Mas ka ano pa na araw din na sila na. Faithful sila, hanes sila sa pagservisyo sa Ginoo. Pero ilang leaders, sa lain ilang faith or lain ang ginatudlo sa ila. Hindi tsakto. Kasi sila, hindi sila malangit eh. Ilang servisyo sa Ginoo, it becomes useless. It becomes in vain. No? So, kasi mamangkot ka. Kaya ano, busy sabi, brad? Na masilita na we are the true church. Ano ang biyang way, abi? Na masilita nga ang ginapalo na ito, tsakto. Ang ginapalo na ito, maayo. Nasa tingin nga ang pangabulay na ito, ma-awardan man, later on.
Yang pagkanto natin rin, pag-servisyo natin rin, pag-serve natin rin sa memories of the Master, magwalay ka dali. Will not become useless. May kapuslanan. Kaya ang mga pieces sabi, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 2, nasilita, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received on and which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. Gospel dali. Gospel ang igali na makasure ka na makakatuto sa heaven. Why na iba? Kasi na yung pag-interest sa ano? Romans chapter 1 verse 16 na sila, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. No? Isa lang kita makasalbahan ulit sa atin. Isa lang ang hinapalo na ito niya ang diin, ang leader, yung preach sa gospel. Di mama, ito tabi, Brad, ano lang gospel mo? Budla mo na. Iban ka ang gospel, preach na, word of God na ko no? Di ano ito niya gospel yaw? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4, it says, for what I received, I passed on to you as first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, for that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Ang mabili na ang gospel. Nasa diin, si Kristo nagpakamatay, si Kristo na lubong, at si Kristo na raised, na resurrected. Kapal na ng gano'n, ng gospel. Kaya ang nagpapawag sa liwan, gali, mapatay ta, kinala kita ilupo. Kaya para mapariyos ta kay Jesus Christ. Kaya ano na lang yung iba nabi nga gigrinik, di na sila maluwas. Di sa una, ang sa una, ang custom sa una, ang patay ginapaano sa kwan, dagat kag ginabalasan kwan sa kalayo ng tapos ginasunog. Hindi ka sa maluwas kay buhay na sa malubog. Hindi ka mga kauturan ko. Ginasilinda sa Romans chapter 6 verse 1 to 5. Ni klaro din. Now what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means we are those who have died to sin. How can we live it in any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kano galit sa Romans. Kilanlan galit ang pamamatay sa ato ng mga sala. Pagkatapos na ito pagkamatay sa ato ng mga sala, kita ilubog. Nasa diin, pag-praise na ito, kita will live a new life. Kano galit ng gospel. So, any leaders, nga katudlo sila, sakto na siya. Hindi na palo na, kung kapalo ta sila ng leader, sakto na sa din na church. Hindi po doon, hindi pa ginaklaro, Bradman. Amo nga na ang sakwan sa early Christians, amo nga na ang ginasunod nila sa una. Doon din siguro, yun natawag ka sa Acts chapter 2 verse 38. Nasilita, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Klaro niya po, no? Nasa early Christians ulit, 3,000 ang nabaptize dito ng kwan, ng primero, na repent for your sins, be baptized,
for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Tumugin ang gospel, hindi lang word of God. No? So therefore, if we follow the gospel, we will be saved. Kaya talang ba nagpalo sa gospel? Kaya taas ka mo din yung nagpalo sa gospel. Tanan dito eh. No, namin eh. Kaya iba nabi, Brad, nga bata pa, kinabaptaysa na. Bilang taon na itong death, burial, na resurrection day. Yeah. Rao, ang gospel mo na ang death, burial, and resurrection. Ang una na ang sakto, ang way, death, burial, and resurrection. May iban pa ba na gospel na kinatudlo? Niyara, ibang gospel. May iba na gospel naman yung iba na gospel. Una, death, tapos resurrection, tapos burial. Diyan ano na nila nga sa diin, ngayon na sila, mag-defect na sila sa ilasis, maluwas na sila. Ayan o dahil sila magpabaptize. Yung sakto na gospel, may harap ang ibang gospel na kaysa ang iba ng gospel, bata pa, ginabaptize na. Kaya para may mo na Kristuhano, yung sakto na gospel, nasa diin na sila baptizan mo na, hindi pa sila karepent. Ang sakto na ng gospel, wala na iba, di mo pa sulit-ulit na, di mo pa grabulo-rabulo. Kaya ang gospel, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Why na iba? Ang church gani nga gatudlo sa gospel kung natsakto nga church. No? Di sila sa Ginoo, may mga mangkot niya, nga church kit niya gina-reveal sa Ginoo. Nga church kit niya utang niya ang gospel. Di sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, nagkasiling, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Oh, ang church galit mo na ang God's household. God's household. Ginaform galit na church. Nasa din, dira siya mag-start. God's household, no? In Galatians chapter 6 verse 10, may kasiling, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So sa church galit, there is a family of believers. No? And in the church, they are the brothers and sisters. Ipaglit mga kauturan, hindi mga higalahanay, mga kauturan, hindi friends, hindi ka friends. Mga ulutod na, ulutod. Kaya kung ulutod ka, anong mga tunya pa nabi? Bakit kung ulutod ka? Nasilig sa Matthew chapter 25 verse 31 to 45, nasilig sa that. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on the glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.
For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did you see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kilala nato mag-isikahan. No? May kilala nabi sa kwan, may kilala nga butang isa ka brothers and sisters sa kilala na ligit. Mato baliga, ang mga brothers and sisters. No? Sa Cagayan de Oro, may hospital na ni. Kung tamo kita dito sa hospital, doon party sa hospital, kay everyone magdala. Kasi ano na yung nadala? At least ang brothers na dito, na may daw ibon daw na way kwarta. Ang isa ka isa, dapat nila sila take turns na sila na provide pamahaw, na provide panyaga, na provide panyakon. Ginadala nila sila, Bangalaya, kay sa kabisi nila, baka na lang sila McDonald's para nagkwan. Di ang brothers and sisters na pasyente, kagang kwan, ang gatimanabis sa pasyente, may nagka-problema, hindi nagka-burden. Kaya ang mga brothers and sisters nag-provide it, nag-bisita niya ang mga sa Cagayan. Di ka namin, no? Kung may patay may mapatay dito, ang isagit, magdalagi ng something to eat, mag-serve it dito sa Cagayan. Okay, last time na ito si Stanford, ng isa ka DJ, magkilala niya, si kilala niya. Namin na sa tingog mo, na talented, may cancer sa last time. Patay siya. Susuway sa ilang hospital, grabe nga pagkaon kay mga members gadalala. Pagkapatayaw, may sila nagka-problema sa mga bisita nila. Pati kape, parkwal, mag-serve. Kaya na sila nagpapulungko na lang sila. Isa sa sila bubigit. Mas sila yung pagka, grabe kasalahan ng namin sa inyo. Kaya kung wala ka mo, sila yung nilalat ng testimony sila pagkatapos. Kaya kung wala ang brothers and sisters, iwain sila. Basta sila siguro mamatay. Kaya grabe lang hindi nila ma-bear ang kasubo. Ako na mag-feel ni Jesus Christ, ako na mag-feel sa Ginoo sa iyo. Okay, gusto ano ang nabuhat mo sa iyong mga brothers and sisters? Ang mga pinigbuhat mo sa Jesus Christ. Hindi ka mo pwede nga, Lord, sa bisiwan talaga, Lord, bisitahan talaga, Lord. Hindi nga pwede. Kaya si Jesus Christ, ang atong Ginoo, para sa mga brothers and sisters. In Matthew chapter 25, verse 46, magsiling siya. Matthew chapter 25, verse 46. Then he will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Kaya kita yung reward. Every time gina-serve na ako ang church, gina-serve na ako ang brothers and sisters, may arat reward mo eternal life. So the second one is, a better plan of God for us must come first in our own household.
The father, as the head of the family, has a big responsibility in taking care of the spiritual needs of the family. Verse 31 says, they replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Consider sa una, sa kay po patay. Papati niya sa puno sa loob, hasta iyan ang household. Kaya ang mga gusto sa una, kaya ang father may takot din ang authority sa iyang family. Kung ano ang decision niya sa father, hasta iyang pagkataan, magpado ng sila. Pero kung managyapo sa atin, kung ano gani ang makita sa pagkataan sa atin, dito na sila natalo. So in 1 Timothy chapter 3 verse 4 to 5, as in that, he must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner of working of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So the duty of the father is to manage his own family well, seeing to it that his family walks in the right path. Dito yung kumakitan sa pilahan. Dito yung kumakitan. Kaya isa pagbago mo na ako yung mga barkada ako sa una. Pilahan ko, hindi ko kasunod mo. Nasabihin ko pero din sa classes. So dito pag niya na nabustante na, sakto din pagtabo ko na dabay sa tayo. Dalit-dalit. Para sa tayo. Di na yung silahan. Inclusive. Mari ka ulit sa siyo. Ano ka din? Di sakay. Sakay so. Nabustante. Pagkatapos sa nabustante. Grabe naman nakikisa ako dito. Hindi. Paano ko balikin ko yung may mga sunod mo. Yan, dawa, utak na po, ubradi, utak ko kayo na pagka-pastor sila sa inyo. Kaya kasaluhan yung sisili. Pagka-duwe-duwe, alay naman po, nakak naman po. Pagkita ko na naman po niya. Di ba kagabisin na, life of Christ kami, life of Christ naman. Pagkatapos sa life of Christ, may counting kapos, may yunog pa, way gapo na po na tubig. Ano ba naman, life of Christ naman, may kinasauntap ng life of Christ, hasta nagpalo ko ng tubig mo sa Pastor. Grabe na niya pasensya na yung tatay sa ako, nung nagpasalamat ko sa iya yung sa iya, kaya kung buhay kami sa zero sa pag-servisyo sa Panginoon. Yung servisyo nasa diin is matulog na kami ng buhay kong kapong. Pagkabot niya sa balay, nasiling na siya na din. Buhay din. Buhay din. Di ang kita nagkaroon, nanalat ng Facebook. Nagtubig ka na yan. Ang iba, ang itanong ka iba. Ikay pag-serve pa ba yun na, pag-pastori na, pilang ng mayo dito, 600. Pilang may kabilog, 5 may kabilog, may bata pa ang ramay, si Boy. Pilang lang sa gatas. Ngayon, sabi ka buntay sa akong live sa una. Siling niya sa akong, G. So, hindi na ako kaya na magpapal sa inyo, tao, hindi yung mga mabilog. Kaya kung panilig na lang sa series, sabi, nagtuot ito yun, panilig ko series ang ako, pagkakot sa series ko na. Kung sumal ko na rin, so, pagitawa ang kwan, ang doktor. Kaya ako silig, siligaw mo ako, kaya sa ulan ko, grabe pala, hindi pala sinitado ang kagaya ni Oro, pagkado sa Tiknon, pagkado sa Zamboanga, hindi pala sinitado. So grabe kaya po, damo pa, sukal, no? Sus, kamilit ko niya ako na, ako nga, babagod ako na, ino ko na ako, dito sa iyo po. Kaya-alay ko sa protocol ko. 1986, bala na pisos.
kung 3 piso siya texting mo, ako na na tayo. Salamat kayo. Pakita ko, first, gani. May meron niya 30 pisos, alga pa na, kasi tip na sa alga. Kita ko, no? Kakagos palay. Baka ko tayo yung bukas. May pagkalang ko bukas. Kung nakabunday sa mga first si tatay na hindi na siya parang na siya na why din siya nabunta. Tapos kasama ang parang siya, ka-offer siya mag-supervisor ng manager. Why din siya nabunta sa pag-servisyo sa, kumuna why ko raso ngayon. To ensure that plan of salvation must come to realize. Ang ginagawa sa Ginoo ay ilang relationship as father and son na ma-realize ang plan of salvation na yung mahatag sa atin. In Matthew, paano nila na-achieve natin ang ilang relationship na nakatag sa plan of salvation sa atin? Sa Matthew chapter 11, verse 27, ang isalin. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses to reveal him. Kasi makilala ni mong tatay, makilala ni mong mga anak. May iba mga tatay na silita niya anak na Lowell, kung kilala ni mo na yung silingin niya anak na Lowell, kung kilala ni mo sa pariyo, yung kita pero paano in Deuteronomy chapter 11 verse 19 kasi look, teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you live down. Ang muli na, pinalala niya constant yung communication. Yung termino mo ugas ko niya, may time kung sa no? Ang muna maka-achieve sa ilang spiritual ng life niya maging mayong spiritual ng life. In Proverbs chapter 22 verse 6, teach your child the way he should go. When he grows old, he will not depart from it. So, ilan na, after tungguan natin mga anak, sabihin na nagsunod talaga. Kaya sa pagkatiguran nila, hindi sila magkakalayo. Ini sa father. Mga isa ng mga early Christian sa Silagayandoro, na-instago ng tatay, na-instago niya, at nag-review siya. Gusto niya, di makitaan siya nga kwan, siya mga anak, dito sa Cagayan. So, ayan po ito, makatulong sa CR, dito sa Manigay-review. Pagkatapos siya po, sa tayo. Kasi, ang alaala ng iya mga anak, di man siya, kung siya mga mga anak, kung siya, yung bukaw na review at yung kwan mo. Ang siya, mga sila po ay, mga papa, that's review. Then later on, pagkatigulan na nila, sila ko pa nag-review na. Hindi ang pakabalan, ito pwede mo nag-review. Na ikaw rin ito sa nag-review, kasi nagkabaya sa amin hindi nag-review. Later on, ay niya mga anak, nagpulunta. Kaya nakita nila, why na-change nila na pattern, pulunta sila servisyo sa Ginoo. Later on, bago lang niya tuwing lang din, nakita naman na paling sila mga tatay. Kasi yung mga tatay, may mga pamilya naman. Nagpalalig sila. Pagpalig nila, nakita naman niya, galing. Ang ilang tatay nag-change. So, naging faithful kami sa paglalagay sa Ginoo. Pero hindi siya visible sa kilala na ni Kuya Sauna, kaya ginagilibira natin sa pagkakaroon namin ng bangko. So, nakita ni mo rin na ang example sa isang tatay, amo ang nakapapabalik sa ina. Amo ang nakapapabalik sila sa paglalagay sa pagservisyo sa Ginoo.
Ako, hindi mo ako makita ng mga anak na. Kaya hindi na sila ka-remind sila anak na magpang ka na, magpayong ka. Sila na magpang ka, magtuon ka sa pulong sa Ginoo kung siya mismo ituon sa pulong sa Ginoo. So, importante yun. So, sa Luke chapter 22, verse 42, nagkasili. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not by my will, but yours be done. Kaya alam mo yung connection siya, kaya gali, ang kamatayon ng gate, ang makapakuha sa authority sa isa ka father sa iyang asan. Kaya iba na sila nga, okay, nakapangasawa naman ako mga anak, babae lang sila, may kuha naman na sila, may life naman na sila pag-ulingon. Hindi ganit, as long as we have, as long as kuha pa tayo, ginawa pa tayo, ang authority nato sa tumasan. Si tatay, ako, di mo ko perfecto mo. Kung may mga buhat man sakto, mabalala niya po, tapos ay gabi, iskaralis sa papulo. Manawag na sila dahil sa akin, Kunjing, gamo ba naman? Tuon ka sa pulong sa Ginoo, gamo kasi na. Unang kumaakil niya, doon pikula, doon pinakiga ko yan. Ang tatay nga sa diin, biskan pigulang ka na, biskan may asawa ka na, biskan may apo ka na, basta ara ka na siya magpimandya ko sa paglalagad sa Ginoo, sa pagtuon sa tulong sa Ginoo. Sa diin, kung ang mga bata man, kung ang father gani, kung consistent sa remind sa iyang mga bata, ano lang pagkabuhato sa bata sa iyang mga anak. Nung paramiting na mo, walang sakto mga paramiting, hindi na scam. Ang scam mga paramiting na nag-iba, kailangan ninyo, ang hindi sa Ginoo, mga paramiting, ang muli. Dati sa tiit, ang mga generations ng mga alapot sa itong mga anak, makita siya po natin sa heaven. Once na dito. So the third one is, a better plan of God is that we shall work out our own salvation. Okay na. In Philippians chapter 2, verse 12, nagkasili. Therefore, my dear friends, you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling. So, kailangan ato i-work out ang salvation. Hindi pwede nga iba work out sa mga salvation. Hindi pwede ang mga tatay yung magkatubang ito. Ako na lang, mayo na. Luwasan na sila Ginoo. Okay, tungkol sa ako, maluwas man ko, ako mga anak, maluwas man kami Ginoo, hindi na pwede. Kaya isa-isa sa ato, mag-account sa Ginoo. Nasilinda sa Romans chapter 14, verse 12, nagasilinda. So then, each of us will give an account of himself to God. Hindi pwede ang iba na account sa imo, magatubang sa Ginoo, kundi ipakita ginato ang Ginoo. Ay pakita ginato sa Ginoo, nagkaservisyo kita. Hindi kita magatubang siya dito. So, paano, ano ang business Ginoo na kita ginapalo na ito ng pulong sa Ginoo. Ano na business? In 2 Timothy chapter 4 verse 27, kasi 2 Timothy chapter 4 verse 27, kasi
Have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kilala, you have to keep the faith and finish the race. Kamulit na sila sa Ginoo. Hindi lang sa pag-start na maayon ka. Later on, mag-uuntat ka. Hindi lang sa start niya mag-follow ka sa gospel, okay na. Kung later on, mag-uuntat ka, hindi. Ang kailangan sa Ginoo, you have to keep the faith and finish the race. Nasa din, ikaw sa ulahi, ikaw, pag atubang mo sa Ginoo, masilip lang, proud ka na sila na, sa start na po sa katapusan sa aking mga Ginoo, nagkapalo mo sa ito. In Galatians chapter 6 verse 8 to 10, Gasilin, we shall not get weary in doing good. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hindi kita magpaluya-luya sa pagserbisyo sa Ginoo kaysa tiin, kita magpaluya-luya, may warning ang Ginoo, magpaluya-luya ta. Magpaluya-luya ta, tapos buong tata, may warning ang Ginoo na salita sa may kwan. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, nagkasilin. It's impossible for those. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance. To learn us, they are crucified the Son of God all over again and subjected to Him to public disgrace. Tigilan ng pagluya-luya. Kesa tayo ng pagluya-luya ka, madugay ang kalo sa atong heart. Pagkalo sa atong heart, kung tata sa pagservisyo sa Ginoo, nasilin sa Ginoo, impossible na ka niya magbalik sa Ginoo, sa church. Tagang sa Cagayan de Oro, nasa tiin, ilan ang kwan, na nag-discuss lang sila gamay, utak na dahil sila sa pag-alaga sa Ginoo. Ang sabi-sting pa nila, pati ilang mga anak, ilang pamilya na dala nila. Tadi, kung ikaw lang mag-discourage, yung mga pamilya, hindi matali madala. Pero kung ikaw ang head of the family, madala mo yung mga pamilya. Ikasubo, kumutanan. Damo yun sa Cagayan de Oro, sa diin, ang isa ka father, naguntat sa pag-alaga si Ginoo, dadala nila yung ilang mga pamilya, ilang mga kabataan. Hindi na mo ang plano sa Ginoo. Okay, sa diin na ikaw maguntat sa pag-alaga si Ginoo, it is impossible for you to return. Impossible na ikaw mapabalik. Kaya why nakakalos na yung heart, hindi mo ma-feel ang conviction sa pulong sa Ginoo kung maguntat ka. Pero once na ikaw na rin magpadayon sa pag-alaga sa Ginoo, doon ikaw sa imong last breath, get your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show His same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized. We do not want you to become lazy or to imitate those who have faith and patience inherit what He has been promised. So iya promise, once na ikaw dili magluya-luya, magkapadayon sa pag-servisyo sa Ginoo, ang isa na niya ma-promise sa sin may inherit niya mo ang eternal life and promise sa isang isa sa atin. Dito ako namin kailangan kita magpadayon, hindi kita magulta. Kaya once na magulta ka, impossible na rin sa atong magbalik. Tapos kung once na hindi na tayo makabalik, distraction ang may tawag sa atin. Pero kung magpadayon ka sa pagservisyo sa Ginoo, yan ang mga promise sa atin, ang salvation.
may nirit nato ang temple na sinatawag. So this afternoon, as I close, dasit din sa atong mga kauturan nga sa church ng git na i-reveal niya ang gospel. Nasa din ato nga family, ato ginawa i-remind kami nga sa pulong si Ginoo. Di pwede nga ako lang ang father lang or ang iba lang ang mapad, ang maluwas. Kundi each of the members of the family sa household, kailangan ato sila pag-awaliya, ato sila pagkakagod sa pulong si Ginoo. Sa pagpadayon natin sa ating pag-alagad sa Ginoo, there, ang eternal life na kita ang sasali. Dapat natin lang. Dahil pagpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo, dahil tasing kamuti kung pagpadayon ka. So next year, kita niya po tagalit, no? Bukato niya po dito lang din ang momisay. Ha? Magluto na lang. Ate, kung may prayers ka mo, let us all stand. Kung may prayers ka mo, kung may kwarto mo sa inyong yung heart, kasakit, ako iyata kita tayo. Okay? Samtang nagapanalong kita sa mensahe sa mga butang na atong kapag-alin sa pulong sa Ginoo. May kita mga balatyagon at mga plano handog apang ang makasabat lang sa mga plano paghandog nato ng Ginoo. Gani siguro iban sa aton may mga pinabatyag na hindi mayo o kung may mga nagadistuko sa inyong pagbalingon at ang kinalaman ninyo ang balinong. God is, our Lord Jesus Christ is the Prince of Peace. Siya ang Prinsipe ng balinong. Ang tao na magpalapit kay Kristo Jesus, siya makabaton sa balinong. So if you have prayer request this afternoon, I would like to encourage you to come forward because we will help you pray, and through the intervention and intercession of our prayer, God will be there to answer our prayer.